Magandang araw mga batang Pasigyenyo. Ito ang ikatlong module para sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 9. Ang pamagat ng module ay kabutihan panlahat para sa maayos at matatag na lipunan. Ito ay para sa ikatlong araw ng unang linggo. Para sa mga inaasahang matutuhan ng mga mag-aaral, kasanayang pampagkatuto, na pangangatwiranan na ang pagsisikap ng bawat tao na makamit at mapanatili ang kabutihan panlahat sa pamamagitan ng pagkasabuhay ng moral na pagpapahalaga ay mga pwersang magpapatatag sa lipunan. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, inaasahang maipamamalas ng mag-aaral ang sumusunod. A. Natutukoy ang mga moral na pagpapahalaga at bertud na nararapat isabuhay ng mga tao para makamit ang kabutihang panlahat. Letter B. Napatutunayan na ang pagkasabuhay ng mga moral na pagpapahalaga at bertud ang daan sa pagkamit ng kabutihang panlahat tungo sa maayos at matatag na lipunan. At letter C. Na isasagawa ang mga gawaing nagpapakita ng moral na pagpapahalaga at mga bertud tungo sa kabutihang panlahat. Paunang pagsubok. Panuto. Piliin ang letra ng tamang sagot. Number 1. Alin sa sumusunod ang karaniwang negatibong maidudulot ng kawalan ng ugnayan sa lipunan? Letter A. Depresyon. B. Pagkapagod. C. Pakikipagkapwa-tao. Letter D. Mataas na tiwala sa sarili. Sagot. Number 2. Ano o sino ang bumubuo sa lipunan? Letter A. Ang tao. B. Ang batas. C. Ang pamahalaan. At letter D. Ang mga negosyante. Sagot. Number 3. Ano ang maidudulot ng kabutihang panlahat sa lipunan? Letter A. Magiging maayos at matatag nito. B. Pagkakaroon ng mga batas at pamahalaan. Letter C. Pagkakaisa sa politika ng mga namumuno. Letter D. Pagiging maunlad na bansa na may balik sa lahat. Ang sagot. Number 4. Bakit kailangan mamuhay ng tao sa lipunan? Letter A. Dahil may kalayaan sa lipunan. Letter B. Dahil ang bawat isa ay may karapatang mamuhay sa lipunan. C. Dahil makakamit ng tao ang layunin ng kanyang pagkalikha mula sa lipunan. At letter D. Dahil sa lipunan, ang tao ay nagkakaroon ng pamilya at kaibigan na tumutulong sa kanya. Ang sagot. At number 5, sa panahon ngayon na may COVID-19, paano maipakikita ang pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat? Letter A. Panonood ng makabuluhang balita. Letter B. Pagpapanatili ng distansya sa ibang tao kapag nasa publiko. Letter C. Pagbatiko sa pahalaan sa tuwing may mali silang nagagawa. At letter D. Pagsali sa mga protesta laban sa mga maling pamamalakad ng pamahalaan. Ang sagot. Naalala mo pa ba ang mga natutuhan mo mula sa araling mga obligasyon at hadlang kaugnay sa kabutihang panlahat? Tara, magbalik-aral tayo. Panuto. Piliin ang tamang tauhan. Sino sa tatlong tauhan ang nakatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat? Si Kokoy na inuna ang pansariling kaligayahan kahit mapahamak ang iba niyang kapitbahay. Si Mika na nagreklamo na hindi siya nabigyan ng ayuda kahit na siya ay may kaya sa buhay. At si Carlo nagbahagi ng kanyang yaman para sa mga nawalan ng trabaho sa panahon ng pandemya. Ang tamang sagot ay si Carlo.
Sino sa tatlong tauhan ang hindi nakatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat? Si Louie na masayang tumatanggap ng ayuda, ngunit ayaw sumunod sa curfew. Si Johnny na nagbibigay ng pagkain sa mga frontliners. At si Nida na nananatili lamang sa loob ng bahay habang may pandemya. Ang sagot ay si Louie. Simulan na natin ang aralin. Ang pamahalaan ang nangunguna sa pagsulong ng kabutihang panlahat at nararapat na sila ay nakikitaan ng mga moral na pagpapahalaga. Kung ikaw ang bubuo sa ating pamahalaan, sino-sino ang ilalagay mo sa mahahalagang posisyon? Panuto, magtala ng mga taong may mataas na pagpapahalaga na nais mong ilagay sa posisyon sa pamahalaan. At letter B, pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Mga mahahalagang posisyon sa pamahalaan. Number 1, President. Number 2, Vice President. 3, Senate President. 4, Speaker of the House of the Representative. 5, Executive Secretary. 6, Secretary of Justice. 7, Secretary of Agriculture. 8, Secretary of Public Works and Highways. 9, Secretary of Education. 10, Secretary of Labor and Employment. 11, Secretary of National Defense. 12, Secretary of Health. 13, Secretary of Trade and Industry. 14, Secretary of Social Welfare and Development. 15, Secretary of Environment and Natural Resources. 16, Secretary of the Interior and Local Government. 17, Secretary of Tourism. 18, Secretary of Transportation. 19, Secretary of Science and Technology. 20, Secretary of Budget and Management. Pagsusuri. Masaya ka ba sa napili mo mga tao na uupo sa iyong pamahalaan? Bakit sila ang iyong napili? Number 2. Ano-anong mga pagpapahalaga ang nangingibabaw sa mga taong napili mo? Number 3. Sa iyong palagay, kung ang bawat isang Pilipino ay nagtataglay ng mga moral na pagpapahalaga na nabanggit mo, makakamit ba natin ang kabutihang panlahat? Ipaliwanag. At number 4, mayroon bang kabutihang panlahat sa bansa natin sa kasalukuyan? Anong mga pagpapahalaga ang nangingibabaw sa ating lipunan? Bakit? Para sa mas malalim na kaalaman, panoorin at unawain mo ito. Kabutihang panlahat para sa maayos at matatag na lipunan. Naisip mo ba kung ano ang maaaring mangyari sa iyo kung ikaw ay mag-isa lang? Kaya mo kayang maging mag-isa at walang ibang tao? Ayon sa pag-aaral ni Carvalho at Gabriel noong 2006, kung magiging mag-isa ang tao, mararamdaman niya ang pagkabalisa, depresyon, dalamhati, kalungkutan at pakiramdam ng pag-iisa. Maaari siyang magkaroon ng mga antisocial na ugali, pag-abuso sa pinagbabawal na gamot, mababang marka sa paaralan, kawalan ng pagtitimpi at maaaring bumaba ang tingin niya sa kanyang sarili. Tunay na hindi makabubuti sa tao ang mapag-isa. Kailangan niya makibahagi at mamuhay sa maayos at matatag na lipunan. Bakit kailangan ng maayos at matatag na lipunan? Dahil kapag maayos at matatag ito, maayos at matatag na individual ang mabubuo nito. Ayon sa Module 1, layunin ng lipunan, kabutihang panlahat na mula sa Edukasyon sa Pagkatao, Baitang 9, Module ng Mag-aaral, ang bumubuo sa tao ay ang lipunan at ang bumubuo sa lipunan ay ang mga tao.
Sinasabi rin ni Santo Tomas de Aquino na magiging ganap ang tao sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan niya sa lipunan. Lumaki at natuto siya sa kanyang pamilya, natuto at naranasan niyang magmahal dahil sa kapwa niya, at naranasan niyang magpakatao sa piling ng ibang kapwa niya tao sa lipunan. Nabubuo ang pagkatao ng tao dahil sa lipunan. Sino naman ang bumubuo sa lipunan? Walang iba kung hindi ang mga taong kasapi din dito. Ang bawat institusyon ng lipunan ay binubuo ng tao. Sa mga individual na tao din nakasalalay ang kaayusan at katatagan ng lipunan. Nararapat ibigay ng tao ang mga makabubuti sa lipunan. Ang makabubuti sa lipunan ay ang kabutihang panlahat. Ito ang pagtamasa ng lipunan ng kabutihan na bumabalik sa mga kasapi nito. Kailangan mangibabaw ang kabutihang panlahat sa lipunan upang ito ay maging maayos at matatag. Makakamit ng lipunan ang kabutihang panlahat kung ang bawat isa ay namumuhay ng may moral na pagpapahalaga at mga bertud. Sa mga nagdaang module, mahihinuhan natin ang mga moral na pagpapahalaga na nagtataguyod ng kabutihang panlahat, tulad ng katarungan, paggalang sa dignidad, payapang dialogo, pakikiisa, pagtulong sa kapwa at marami pa. Sa pagsasabuhay ng mga bertud na pakikibahagi sa pasanin, pag-aambag ng yaman, pagtitiis, sa pagiging payapa at iba pa, nagkakaroon ng kabutihang panlahat. Sa makatuwid, kung ang bawat isa ay isinasabuhay ang mga moral na pagpapahalaga at bertud, makakamit ng lipunan ang kabutihang panlahat. Ang lipunan na may pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat ay magiging maayos at matatag na lipunan. Ang maayos at matatag lipunan ay may kabutihang bumabalik sa mga individual na kasapi dito. Tunghayan mo ang paglalahad. Panuto, sagutin ang mga tanong at ilagay sa tamang kahon. Mga tanong, number 1. Ano ang kaugnayan ng tao sa lipunan? Number 2. Ano ang kaugnayan ng lipunan sa tao? Number 3. Ano ang gagawin ng bawat isang tao upang makamit ang kabutihang panglahat? Number 4. Ano ang maidudulot ng kabutihang panlahat sa lipunan? Number 5. Ano ang mahalagang konsepto ang nabuo sa iyong isipan mula sa module na ito? Dumako naman tayo sa pagpapahalaga. Panuto. Sa dami ng mga moral na pagpapahalaga at bertud na natutuhan mo sa module na ito at sa mga nagdaang module, anong pagpapahalaga o bertud ang pinaka-tumatak sa iyo? Number 1. Isulat ang moral na pagpapahalaga sa itaas at gitna ng kahon. Number 2. Magsaliksik upang mas lumalim pa ang iyong kaalaman tungkol dito. Number 3. Isulat naman ang iyong natutuhan sa ibabang bahagi ng kahon. At number 4. Sa kaliwang bahagi, gumuhit o gumupit ng larawan ng isang bagay na nagsisimbolo sa napili mong pagpapahalaga o bertud. At tapos mo na naman ang isang module. Binabati kita. Salamat!